Breaking news, kapatid ng Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu na nagngangalang Ido Netanyahu, claim ng Iran, nasawi ito sa kanilang ginawang ballistic missile sa loob ng Israel. Samantala, ang bagong Supreme Leader ng Iran na anak ni Ayatollah Ali Khamenei na si Mujtaba Khamenei, kinumpirma ng Iranian state media na sugatan dahil sa mga sunod-sunod na ginawang airstrike ng Israel. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero dating kawi, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. I-subscribe mo na ang napakaliit na channel na ito at samahan mo na rin ng matamis mong like ang videong ito. At kalimbangin nyo na rin, i-click ang notification bell para maging updated ka. Napakalaking tulong din yan para sa aming mga content creators. Breaking news, umakyat na sa ikalawang linggo ang digmaan sa pagitan ng Israel, Amerika at Iran. Ngayon ay March 10, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. May kaugnay pa rin ito sa napakatinding gera na nangyayari ngayon sa West Asia. Lumawig na sa iba't ibang bahagi ng Middle East ang digmaang ito. Pati Azerbaijan ay tinamaan na rin, ang Cyprus, ang Lebanon, Qatar, Dubai, UAE, Saudi Arabia, maging ang Iraq ay kasali na rin. Marami ng mga tao ang nasawi, mga buildings ay pinadapa, marami na ring mga kagamitang pandigma ang hindi na magamit at katunayan, nito lang nakaraang araw kinumpirma ng Israel na 16 sa mga fighter jets ng Iran ang winasak ng Israeli Air Force sa loob mismo ng Iran. To be exact, ito ay ginawa ng Israel sa Isfahan Airport. Ang nasabing mga fighter jets ng Iran ay noon pang 1979, pero ang naturang mga fighter jets ay gawang Amerika. Kaya lang old model na at yan ay pinasabog ng Israeli Air Force. At sa mga sunod-sunod na sinasagawang pag-atake ng Amerika at Israel sa loob ng Iran, hindi nananahimik ang Iran at inamin din mismo ni Netanyahu at Donald Trump na hindi pipitsuging bansa ang Iran. Malakas din ang kanilang puwersa. Marami din silang mga drones at missiles at katunayan, maging ang Israel mga kaibigan, malaki rin ang pagkawasak. May mga nasawi rin. Hindi lang Iran ang kinakaharap ngayon ng Israel kundi maging ang Lebanon, pero militanting grupo dito. Galit na galit naman ang gobyerno ng Lebanon dahil sa mga ginagawa ng Hezbollah. Dinadala daw ng Hezbollah ang Lebanon sa pagkawasak dahil alam ni Joseph Aoun na ang Israel ay hindi mananahimik at magsasagawa ito ng mga pag-atake. At katunayan, lampas 400 na ang nasawi sa Lebanon dahil sa araw-araw na airstrike na isinasagawa ng Air Force ng Israel. Now, talking about attacking mga kaibigan, sa mga isinasagawang ballistic missiles ng Iran sa loob ng Israel, napaulat na ang kapatid ni Benjamin Netanyahu na nagngangalang Ido Netanyahu nasawi. Pero yan mga kaibigan ay claim ng Iran. Mabilis itong kumalat sa social media dahil oo nga naman, napakalaking tagumpay nito para sa IRGC kung totoong ang kapatid ni Benjamin Netanyahu ay pumanaw dahil sa ballistic missiles ng Iran. Pero hanggang ngayon tikom ang bibig ng Israel tungkol sa rumors na ito. Wala silang pahayag kung ito ba ay may katotohanan. Hindi rin nila i-deny. Ang larawan na inyong nakikita ay si Ido Netanyahu, kapatid ni Netanyahu. Ayon sa claim ng Iran, nasunog ng buhay si Ido Netanyahu sa kanyang bahay mismo nang magsagawa ng mga missile strike ang IRGC. At dagdag pa ng Iran, maging ang bahay mismo ni Prime Minister Benjamin Netanyahu ay tinarget din ng IRGC. Pero hanggang ngayon mga kaibigan, si Benjamin Netanyahu ay buhay
At katunayan, nagbibigay pa ito ng mga pahayag. Nagsagawa naman ng fact-checking ang The News International tungkol sa claim ng Iran na ang bahay ng kapatid ni Benjamin Netanyahu na si Ido Netanyahu ay nasusunog. At habang nasusunog ang bahay na kanilang inilabas, ayon sa Iran, nandoon ang kapatid ni Netanyahu at nasunog ito ng buhay. Pero na magsagawa ng fact-checking ang First Post at ang International News tungkol sa video na inilabas ng IRGC na bahay na di umano ito ay pag-aari ni Ido Netanyahu na nasusunog. Ang nasabing bahay ay noon pa palang February 9, 2026. Totoong merong nasusunog pero hindi yun bahay ni Netanyahu Ido. Can you imagine? February 9 pa ang naturang video at umatake ang Amerika at Israel sa Iran February 28. Kaya ang resulta ng fact-checking ay false. At upang patotohanan ng ating sinasabi, ibinalita yan ng First Post, isang pinagkakatiwalaan na nagbabalita sa India na walang kinikilingan. Yan ang claim ng Iran. Samantala mga kaibigan, ayon naman sa ulat ng The Times of Israel na ang pumalit kay Ayatollah Ali Khamenei na kanyang anak na si Mujtaba Khamenei ay sugatan. At ang nagkumpirma ayon sa ulat ng The Times of Israel ay mismong Iran State TV. Noong nabubuhay pa si Ayatollah Ali Khamenei, ayaw niya na ang pumalit sa kanya ay ang kanyang anak. Kaya nga, noong buhay pa ito, nagtalaga ito ng papalit sa kanya kung sakaling siya ay mapuruhan ng Amerika o ng Israel. At yun nga mga kaibigan, napuruhan nga siya. Kaso lang, yung itinalaga ni Khamenei bilang papalit sa kanya, hindi pa lumampas ang 24 oras, nasawi rin ito dahil sa airstrike ng Israel at ng Amerika. Kaya naman, kinakailangan ng Iran na magkaroon ng kapalit o bagong supreme leader. Nagkaroon ng pagmi-meeting ang IRGC at mga matataas na officials ng Iran at kanilang itinalaga ang anak ni Ayatollah Khamenei na si Mujtaba Khamenei. Bihira lang magsagawa ng public speech si Mujtaba, pero suportado nito lahat ng mga hakbang ng kanyang ama. Malapit din ito sa IRGC. Sugatan ito nang magsagawa ng mga matitinding airstrike ang Amerika at Israel. Pero nakaligtas ito. Idiniklara na sana ito na nasawi sa mga pag-atake ng Amerika at Israel, pero kalaunan buhay pala. Meron kasing mga nagpapakalat na balita na mali-mali naman. Hindi nasawi, kundi sugatan. At nang malaman na ni Donald Trump na meron ng bagong supreme leader ang Iran at nalaman pa na anak ni Ayatollah Khamenei, hindi nagustuhan ni Donald Trump. Ayaw niya na anak ni Khamenei ang papalit dahil ganun din wala ring pagbabago sa Iran dahil ipagpapatuloy din ito kung ano ang mga sinimulan ng kanyang ama. Kaya ayon kay President Donald Trump, hindi rin ito magtatagal. Nako, matinding gulo ito mga kaibigan. Tila isang napakatinding banta ang binitawan ni Donald Trump. Mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa balitang ito? Sa inyong tansya, magtatapos kaya ng madali ang gerang ito? I-comment ang inyong mga opinyon o komento dyan sa comment section. At mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.